Do you feel the vibes? Kumusta mga kabiyahero, isang pagpalang araw sa ating lahat. So ayan, samahan nyo akong mag-unbox at mag-install nitong intercom na meron tayo no, at ikakabit natin ito sa ating helmet na GTS version 1 ng Geely. So sponsored ito ni Han from Canada. Ayan, so shout out sa iyo Han at salamat. Ayan, sana all kapag ano lang. So ito, tara pakita sa inyo kung anong brand ito at anong klase ng intercom. Tara. Sana all. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga kabiyahero, no? Ito ay from Food Sports. Ayan, at ang model ay FX4 Pro. So sa box, sa ibabaw, ayan, makita nyo yung brand ng pangalan ng brand. Gilid yung model niya. Ayan. So group intercom, long distance communication, and Bluetooth. So sa gilid, ayan, serial number. Sa likod, ayan, QR code. And then sa kabila naman is kanyang brand name. Ayan. At sa ilalim, andito yung kanyang specification. Ayan. So, good siya kasi 5.0 na. And then, 4-way intercom, IP65 waterproof. Stereo HD sound quality. So, naka-hi-fi na siya. And then, intercom up to 1 kilometers yung distance. Meron na siyang FM radio support. Ayan. CVC digital noise reduction function. Ayan. And then, anti-noise microphone. Tapos meron siyang voice command at large capacity battery. So ito yung mga bansa na meron siya, no? Supported, ayan. So hindi na natin isa-isahin. So ngayon, tara, samahan nyo ako at i-unbox natin ito. And then, kabit natin sa ating bagong helmet na from Geely, no? Yung GTS V1 nila o version 1. So tara. Few inches later. So sa loob niya, i-slide mo lang tong kanyang pinaka main box and then another box naman siya. At ito yung bubungad sa atin, no? Once na mabuksan natin siya. So tignan natin yung kanyang tsura. Ayan. So ito, and then tignan natin yung mga laman niya sa loob. So unang bukod sa intercom, ang sunod na makikita natin is yung kanyang, ayan, manual, start guide. And then next yung kanyang user manual. Ayan. So ito yung instruction. Ayan. So marami siyang language, no? And then next naman is ayan, medyo kabigatan. So ito naman yung kanyang mga additional na equipment, no? Yung mic and then yung speakers, ayan. Tapos meron pa siyang ito, yung 3M. Ayan. So mamaya i-test natin yung kakabit natin kung ano yung mas bagay, no? Meron siyang parang clip eh. So, tara, buksan muna natin ito isa-isa. A few moments later. Meron siyang dalawang support na 3M, no? Ito yung kinakabit natin sa helmet natin. Ayan. So, goods to dalawa para pagka sakaling bumigay na to or humina na yung kapit, may pangapalit tayo. And then, kung gusto naman natin na nakakabit siya directly, no? Ayan, meron siyang allen, saka may mga screw. Ayan. So, I think ito na lang gagamitin natin, no? Itong 3M na to. Ayan. So, I think sa to, sa left side, and then ito naman yung sa right side. Yeah, boy. Naman sa pangalawang plastic, makita natin yung ating speakers, dalawang mic, at kanyang USB cable para pagka i-charge natin siya. So, etong solid mic na to, ginagamit to pagka naka fully modular. Ayan. So, para doon to. Ito namang isa, para sa mga full face na gusto mong nakakabit lang yung mic niya sa may bandang bibig, no? So, kung ang helmet mo ay modular, yung naiaangat, ito yung advisable na gagamitin mo, no? Ayan, itong mic na to. So, sa atin, dahil naka full face tayo,
pero non-modular siya. So, ito yung ating ikagamit na mic. Ayan. So, dalawa yung kanyang headset. Tapos yung 3.5 na jack, kunin natin dito sa ating intercom. Ayan. And then, goods na. Pwede natin magamit. So, ito nga pala ay 4-way group talk motorcycle Bluetooth headset. So, ibig sabihin, hanggang 4 ang kayang connect dito sa ating intercom. So, goods na yon. Para pag halimbawa mag-rides kami ng mga kaibigan ko at meron silang intercom na din. So, pwede ko silang i-connect dito ng sabay-sabay. So, habang nagpabiyahe kami, di ba, doon na kami mag-uusap sa intercom. Hindi na kami hihinto para magtanungan pa. So, yun yung kagandahan sa kanya. So, tara, kabit na natin sa ating helmet. Ayan, from Geely, ang GTS version 1. One eternity later. Unang gagawin natin mga kabiyahero is tatanggal natin itong kanyang inner pad. Ayan, lahat. Para may ikabit natin itong ating speakers. Ayan. So, ito yung ating gagawin iting mic. Yung kanyang soft mic. Although yung solid, pwede natin siya magamit in the future kung sakaling ito ay hindi na gumagana, no? So, meron tayong pang replacement. Ayan. So, tanggalin ko muna itong padding niya sa loob. And then, kabit na natin. Tapos, pakita ko sa inyo kung ano yung kanya magiging resulta. So, dito ko nga pala siya ikakabit. Yan. I think dito sa bandang gitna. Ayan, diyan ko siya ikakabit. Kasi kung dito, sa bandang baba niya, medyo wala lang space, no? And then kung dito naman, masyadong malapit. So, dito ko sa banda sa gitna ilalagay. Ayan. So, balikan ko kayo once na may kabit na natin. Oh my God! Wow! So, ito na siya mga kabiyahero. Naikabit na natin yung kanyang intercom. And then, natanggal natin yung ating paddings, no? Sa ating helmet. So, ayan. Makita nyo, may abang na siya ng intercom. Ayan, kabilaan. Ayan. So, ngayon, ikakabit na natin yung kanyang speaker para maayos natin yung kanyang cable management sa loob. Ayan. So, sakit dito. Ayan, may tayo malinis, flat. So, dito natin ididikit yung ating mic. Ayan. So, once na matapos lahat, papakita ko sa inyo kung ano yung kanyang magiging resulta. Pwede na! Naikabit na natin mga kabiyahero yung ating intercom at speaker. Ayan. So, sa pagkakabit na ito, kung ano yung maiksi na speaker, yun yung malapit sa intercom. And then, yung mahaba naman, para dun sa kabilang side siya or sa left side. So, gagawin naman natin ngayon is tatakpan na natin yung ating cable nitong ating head foam. Ayan, or padding niya. Ayan. So, bago natin ikabit yan, isiset ko muna yung mic niya. Ito. Para at least bago natin isara or ibalik yung mga paddings niya, maayos na yung kanyang cable management. Ayan. 2,000 years later. Ito na yung itsura nung kanyang mic, mga kabiyahero nun. Hindi ko siya sa gitna nilagay. Ayan. So, naka-ano lang siya. Doon sa flat surface ko lang siya nilagay. Para at least flat na flat yung kanyang 3M, no? Kakadikit. So, ayan. Yan na yung ating finished product. And then, after nyan, kakabitan natin yung mga paddings. So, pahiga yung aking cable instead na pababa. Bakit? Kasi tatakpan ko siya ng padding natin para safe at hindi lagi nauunat yung cable niya. Kasi kung dito natin pababa, tapos liliko tayo, so may chances na pwede siyang maunat, no? Unless pag ganito, diretso na nakaside siya. Pag kinabitan natin yung paddings or maibalik na natin, naka-flat siya at nakatago. So, hindi na siya mauunat at hindi na siya mababanat. Ayan. So, kabitan natin yung mga paddings muna natin. 6.5 hours later. Kung makikita nyo mga kabiyahero, no, ayan, nakatago yung kanyang cable dito sa ating right face na padding, no. Ayan. Instead na pababa. Para at least hindi na siya mauunat. Ayan. Nakafix na.
So, ito na yung ating inner paddings na ikabit na natin sa loob. Ayan. Day 2. So, ayan mga kabiyahero, no, na ikabit na natin lahat, na i-fix na natin. So, ayan. Buksan na natin siya para ma-check natin yung kanyang sound quality kung okay ba. And then later on, tawag tayo kay Han para matest natin yung mic at yung sound naman ng speaker para malaman natin kung malinaw ba yung mic natin sa kanya, kung cleared ba yung ating voice, and then kung maganda naman yung quality ng speaker pag siya naman yung magsasalita. And then play rin tayo ng music, no? Day 3. So ito na ngayon mga kabiyahero yung ating intercom. So bago natin siya i-connect dito sa ating Spider na helmet, ayan, kakabit muna natin itong nabili natin from Lazada, no? Ito yung phone holder. Ayan. So dito natin sa harap ikakabit dito. Yung naalala nyo, no, may binila ako noon sa Spider ko pero tinanggal ko rin siya kasi hindi maganda yung yung connection niya, yung pagkabit niya. Eto, naka 3M to, ididikit lang natin sa kanyang harapan para maikabit na natin. So, pakita ko sa inyo kung ano yung kanyang itsura. Day 4. So, ito yung kanyang itsura mga kabiyahero, no? Ayan. So, paano siya? Pag ganyan ang kanyang style, no? At i-connect natin siya dito. Ayan, ganyan. And then, sabi ko nga, ito yung dati kong binili na nakakabit noon sa ating Spider helmet. Ayan. So, tatanggalin lang natin itong nasa unahan and then ikakabit natin siya rito. Bago yan, idikit muna natin ito para makita natin yung kanyang magiging itsura sa bagong helmet natin. So, kabit ko muna siya mga kabiyahero. 12 seconds later. So, ito na ngayon mga kabiyahero ang ating finished product. So, nakabit na natin yung ating intercom. Ayan. And then, yung ating phone holder. Nakabit na natin. So, ito yung dati kong ginagamit, sabi ko nga kanina. So, ito na siya ngayon. Through 3M na lang siya. Then, meron siyang tali supported, no? Kung sakaling bumigay man. Ayan. So, meron siyang, supported. So, ito yung kanyang itsura, no? Medyo angat ko pa ito ng konti dahil ang position ng ating helmet is hindi naman totally diretso. So, naka-curve siya ng konti. Ayan. So, ganyan maganda magiging itsura. So, ayan mga kabiyahero, no, para ma-connect mo yung ibang intercom. Ayan. So, i-press mo lang siya i-on mo lang yung FX4 Pro para mag-on yung power. And then, i-press mo lang ng 3 seconds yung intercom button at saka yung volume up. Then, once na marinig mo yung pairing, press mo lang siya uli for searching para makita niya yung available na intercom na pwede siyang connect. Ayan. So ayun mga kabiyahero ang ating unboxing and installation ng bago nating intercom para sa ating Geely helmet, ang Food Sport FX4 Pro. Ayan. So, kung nagustuhan niyo yung video, huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. And of course, sa lahat ng ating mga bagong subscriber, shout out po sa inyo lahat. At thank you po sa inyong suporta na palakihin pa yung ating munting channel. So, hanggang sa muli, Kuya Behero, signing off. Peace out. Bye-bye. Ingat po tayo.